Gusto ko lang magsalita mula sa puso. At kung napadaan ka sa video na ito, naniniwala ako na hindi ito aksidente. Para ito sa'yo, para sa pagkatao mo, para sa kinabukasan mo. Lalo na kung isa kang OFW, isa kang breadwinner, isa kang anak, magulang, kapatid o asawa na umaako ng responsibilidad para sa pamilya. Alam mo, marami sa ating mga breadwinners ang sobrang galing pagdating sa sakripisyo. Kayang tiisin ang lungkot, kayang magtrabaho ng sobra, kayang isantabi ang sariling pangarap. Pero pagdating sa pagpaplano ng kinabukasan, doon tayo madalas nahihirapan. Kasi ang alam lang natin ay ang ngayon. Ang alam natin, basta may maipadala this month, okay na. Basta mabayaran ang bills, tuition, utang, okay na. Basta may panghanda sa birthday, pang-ospital, kung kailangan, okay na. Pero ang tanong, paano ang bukas? Naitanong mo na ba sa sarili mo? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung magkasakit ako? Paano kung hindi na ako makapagtrabaho abroad? Paano kung biglang may emergency na hindi kayang sagutin ng isang padala lang? Minsan hindi tayo curious sa mga what if. Hindi dahil wala tayong pakialam, kundi dahil takot tayo. Takot tayong isipin, takot tayong harapin. Kaya ang default natin, bahala na. Bahala na si God, bahala na si Batman. Nakakatawa pakinggan. Pero aminin natin, madalas yan ang mindset natin. Pero ang totoo, reality hits us hard. Minsan, saka lang tayo nagigising kapag nandyan ang problema. Kapag may sakit na, kapag wala ng kontrata, kapag may biglaang pangangailangan na hindi na natin kayang sagutin. At doon natin mararamdaman yung bigat, yung takot, yung panghihinayang. Bilang mga Filipino, aminin natin, kulang tayo sa financial literacy. Hindi ito masyadong naituro sa atin. At kung naituro man, hindi natin nabigyan ng pansin. Sa school, tinuruan tayo mag-solve ng algebra. Tinuruan tayo mag-analyze ng literature. Pero sino ba ang nagturo sa atin kung paano mag-budget ng maayos? Paano mag-build ng emergency fund? Paano mag-invest? Paano maghanda para sa retirement? Karamihan sa atin natuto lang kapag nandyan na ang problema. Kaya gusto kong ibahagi ang ilang bagay na natutunan ko sa experience ko bilang OFW at bilang breadwinner. Unang-una, hindi habang buhay malakas tayo. Habang bata pa tayo, malakas pa ang katawan, iniisip natin, kaya pa natin lahat. Kaya pag mag-overtime, kaya pa mag-overtime. Kaya pa mag-double shift. Pero darating ang panahon na mapapagod din tayo. Hindi natin hawak ang kalusugan natin sa 100%. Kaya habang kaya pa natin, dapat may ginagawa na tayong paghahanda. Hindi kailangang malaki agad, hindi kailangang perfect agad. Ang mahalaga, nagsisimula. Halimbawa, emergency fund. Ilang buwan ang kaya mong mabuhay kung mawalan ka ng trabaho bukas? May ipon ka ba na kayang sumalo sa iyo ng 3 hanggang 6 na buwan? Kung wala pa, okay lang. Hindi ito para ma-pressure ka. Ito ay para magising ka. Mag-umpisa ka sa maliit, kahit 5% o 10% na sweldo mo. Itabi mo, huwag galawin. Huwag isama sa pang-shopping. Huwag isama sa padala kung hindi emergency. Pangalawa, insurance at health protection. Hindi ito gastos. Protection ito kapag ikaw ang nagkasakit. Sino ang gagastos? Yung pamilya mo rin ba? Yung ipon na dapat pang tuition? Pang negosyo? Kung may maayos kang health coverage o insurance, may sasalo kahit papaano.
Pangatlo, huwag puro padala. Turuan din ang pamilya. Ito mahirap, lalo na sa culture natin. Gusto natin tayo ang provider. Gusto natin tayo ang sasalo sa lahat. Pero minsan, kailangan din nating turuan ang pamilya natin na tamang paghawak ng pera. Turuan silang mag-budget, turuan silang mag-ipon, turuan silang maghanap ng paraan para kumita rin. Hindi masama ang tumulong, pero mas maganda kung sabay-sabay kayong umaangat. Pang-apat, mag-isip ng exit plan. Hindi ka OFW habang buhay. Hindi ka breadwinner habang buhay. May time na kailangan mo ring umuwi. May time na gusto mo na ring magpahinga. Ang tanong, pag uwi mo, may babalikan ka ba? May negosyo ka ba? May investment ka ba? May passive income ka ba? O magsisimula ka ulit sa zero? Hindi masama ang mangarap, pero mas maganda kung may konkretong plano. At panghuli, huwag kalimutan ang sarili. Marami sa atin, inuuna ang lahat, pamilya, anak, magulang, kapatid, pero nakakalimutan natin ang sarili natin. Kailan ka huling nag-invest sa sarili mo? Kailan ka huling nag-aral ng bagong skill? Kailan ka huling nag-isip ng pangarap mo? Hindi lang ng pamilya mo. Hindi selfish ang magplano para sa sarili. Responsibility din yan. Dahil kapag ikaw ang bumagsak, lahat sila maapektuhan. Kaya kung napapanood mo ito ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, hindi pa huli ang lahat. Kahit ilang taon ka na sa abroad, kahit ilang taon ka ng breadwinner, kahit may mga maling financial decisions ka noon, pwede ka pa rin magsimula ulit. Isang desisyon lang, isang pagbabago sa mindset, isang maliit na hakbang araw-araw. Huwag nating hintayin na sampalin tayo ng realidad bago tayo kumilos. Mas masarap yung handa ka, mas panatag yung may ipon ka, mas kampante yung alam mong kahit anong mangyari, may backup plan ka. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo maghahanda. Sa lahat ng OFW at breadwinners na nanonood nito, saludo ako sa inyo. Hindi madali ang pinagdadaanan ninyo natin, pero sana habang lumalaban tayo para sa pamilya natin, lumalaban din tayo para sa future natin. Hindi lang para sa ngayon, hindi lang para sa susunod na padala, kundi para sa araw na pwede ka nang umuwi ng hindi takot. Uuwi ng may ipon, uuwi ng may plano, uuwi ng may dignidad at kapanatagan. At kung may natutunan ka sa video na ito, sana magsimula ka ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na sweldo, ngayon. Dahil ang kinabukasan mo, nakadepende sa mga desisyon mo ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at panunood at sana sama-sama tayong umasenso, hindi lang sa kita, kundi sa kaalaman at paghahanda para sa buhay nating mga OFWs. O diba? Habang nakikinig kayo ng aking voice over, busog naman ang mga mata ninyo sa snow, o diba? Ang ganda lang kasi ng view dito. Parang relasyon nyo lang, charot. Maganda lang sa umpisa, pero kapag katagalan na, nagkalaay na si Inday, kay kapag magdadamit na ay balot na balot at kailangan marami kang doble-dobling damit para lang hindi ka ginawin at lamigin dyan sa labas. Kasi sobrang lamig talaga, lalo na kung hindi sanay ang iyong katawan. So, syempre naman, tayong mga Filipino, kung hindi tayo matagal na sa ibang bansa na may winter, talagang maninibago ka. Pero kapag sanay ka na, panis na sa'yo yan. O, diba?